Kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. At sasagutan naman tayo ng comment doon sa nag-comment sa comment section natin sa mga nauna nating video. So ito yung tanong niya. Sir, magkano din po ba pagkuha ng building permit? At ano-ano ang requirement? Pwede po ba kahit hindi muna kukuha ng permit kung limited lang naman ang budget at hindi naman planong tapusin hanggang sa mabuo ang bahay? So ito yung sasagutin natin comment. Magkano ba yung ilala ng budget para sa pagkuha ng building permit at ano-ano ba yung mga requirement? At ang isa pa niyang tanong, kung pwede ba hindi muna siya kukuha ng building permit kasi maliit lang naman yung budget niya. Okay? So may mga lugar kasi sa probinsya, lalo na sa probinsya, na hindi naman kailangan kumuha ng building permit. Okay? Mayroong mga lugar, lalo sa mga malalayo sa bayan, malayo sa highway, hindi naman ganong inoobliga na kumuha ng building permit, lalo na kung ang itayo nilang bahay ay simple lang naman ang bahay. Kahit medyo malaki, basta simple, hindi na required yung building permit. Pero mayroon din sa parting probinsya na sinisita. Depende doon sa style na ipapagawa nila ng bahay. Makikita naman dyan sa labas kung gaano kalaki ang nilaan na budget sa pagtatayo na yan ng bahay. So kung expensive talaga ang style ng bahay na yan at mga materials na ginamit, maaring pagkatapos matayo mo yung bahay, maaring sitahin ka. Kasi makita na hindi lang yan milyon, kundi milyon yan eh. Makita naman sa style ng bahay, sisingilin ka nila at maaring multahan ka pa. At meron din sa probinsya na kahit hindi ganong sinisita, once na may second floor na yung bahay nila, nakaslab na at up and down, sitahin ka niyan. Yan. Kaya mas maigi kung bago ka mag-slab, meron ka ng building permit. So maaring payagan ka muna niyan na yung bahay mo ay maitayo yung structure, pero once na naumpisan mo na, nakita na nila na binubuhusan mo na yung slab at ang daming tao, daming materials na andyan sa naka-expose, nakikita ng mga tao, maaaring may magsumbong, sitayin ka ng kapitan kung mayroon ka bang building permit kasi expensive na yung bahay mo eh. Dalawang palapag na eh. Meron akong nakilala rito na renovate lang naman yung ginawa niya. Dating bungalow house, ginawa niya ng second floor, ni-slab niya. Hindi pa naman sinita yung nabuhusan niya na. Pero sinita siya noong nagpader na siya sa taas at dinugtungan niya na yung mga poste. Sinita siya. So namultahan siya dahil sa walang building permit. So ayan, mas maigi na may building permit ka na, lalo na kung dyan ka sa city proper, tumayo ng bahay mo. Diyan ka na sa bayan, magpatayo ng bahay mo, mas maigi na bago mo start yung pagukay ng pundasyon mo, meron ka ng building permit. So yan lang yung mapapayo ko. So kung saan man mo itatayo yung bahay, so maaari kang magtanong-tanong muna dyan kung kumuha ba sila ng building permit doon sa bahay nila na itinayo, na nakita mo na maganda. Okay? So ito yung mga requirement. Okay? Building permit checklist para sa pagtatayo ng bahay. Mga basic requirement to. At ito yung mga hinihingi ng City Municipal Engineer Office. Okay? Una yung barangay clearance for construction, tax declaration, okay, real property tax receipt, okay, tapos lot plan or certified true copy ng land title, okay. Tapos yung iba nito ilagay ko na lang sa description sa baba, pakibasa na lang. Tapos kukuha ka rin ng mga form, mga 3 to 5 form. Kukunin mo to sa OBO, okay? Office of the Building Official. Itong mga form, building permit form, tapos electrical permit form, sanitary, plumbing permit form, okay? Mechanical permit, so hindi naman to kailangan, bahay lang naman ito tayo mo. Zoning aliquational clearance form. So yan.
Kaya makukunin mo ng form, 3 to 5 form. Kunin mo yan sa office of the building official. So ito na yung step 3. Sa step 3, kailangan mo na yung mga technical plans, kailangan mo yung architect, civil engineer, electrical engineer, at master plumber. Okay, so ito yung step 3 na kailangan mo i-prepare. So professional, kailangan mo ha. Ito yung kailangan mo pa: floor plan, elevation, section, roof plan, perspective, site development plan. Okay, architect yung gagawa niyan. Tapos itong beam and column layout, footing plan, slab plan, structural details, structural design analysis, tapos truss design. Okay, civil engineer yung gagawa nito. Tapos lighting layout, power layout, load consumption, riser diagram, panel work schedule. Okay, electrical engineer naman yung gagawa nito. Tapos yung water line layout, septic tank plan, isometric diagram, master plumber yung gagawa naman ito. Okay, tapos ito yung step 5, mga supporting technical document, bill of materials and cost estimate, scope of work, building specification. Okay, structural certificate. Okay, electrical and sanitary certificate. Okay, mga certificate to. Tapos magbabayad ka na sa step 5. Okay, fees to pay: building fee, electrical fee, sanitary plumbing fee, mechanical fee, zoning allocation fee. Okay, fire safety fee, inspection fee. Okay, kung 1 story lang yung patatayo mo, mas mura ito. Ito yung step 6 na fire safety evacuation. Okay, yung plano na may plano ka nang ito dadalhin mo na ito sa Bureau of Fire. I-check nila yung plano na ginawa ng architect mo, civil engineer. Kung step 7, yung processing time na. Ang processing time nito 5 to 20 days working days. Okay, depende sa LGU. Mas mabilis kapag kumpleto ang plano at requirement. Tapos step 8, release of building permit. Matatanggap mo yung building permit certificate, yung approved blueprint. Okay, approved blueprint, tapos official receipt. Okay, tapos okay na yung nakumpleto mo na yung step 8, pwede ka na magsimula ng pagpukonstruct, pagtatayo ng bahay mo. So mga magkano kaya ang babayaran mo? So ito yung mga estimate cost na babayaran mo sa pag-process ng building permit. Para sa 1 story na bahay, 40 square meter, ito yung building fees approximate range. Ito yung item at estimate cost. Building permit 1,500 to 3,000, electrical permit 500 to 1,000, plumbing sanitary permit 300 to 700, zoning 500 to 1,500, fire safety 500 to 1,200, inspection fee 300 to 600. Okay, depende kasi yan sa lugar na paglalakaran mo ng permit. Okay, so ito yung total estimated building fee 3,600 to 8,000. Okay, ang professional fee mo, ito yung mga professional fee mo sa babayaran mo sa architect, engineer, mga engineer. Okay, architect, civil engineer, architectural structural plan 8,000 to 15,000. Okay, electrical plan 2,000 to 4,000. Tapos plumbing plan 1,500 to 3,000. Yung total professional fee mo is 11,500 to 22,000. Okay, yan. Yung overall, i-plus natin yung LGU fee, tapos yung mga sign plan ng mga engineer, architect is 15,000 to 30,000 ang kailangan mong ilang budget sa pag-process mo ng building permit at sa mga professional fee mo. So 15,000 to 30,000. Kung may 25,000 ka, pasok na dyan. Okay, kung may kakilala kang architect, engineer, mga dati mong kaklase, classmate, makakamura ka nyan. Okay,
Parang ano na lang yung pakisama noon kung hindi ka malang makatawad, di ba? So ayan. So nasagot natin yung tanong mo. So kung mayroon kayong katanungan guys, comment lang kayo. At pipili lang naman ako dyan ng natipuan kong comment. So mas mabilis ako mag-react kung nakapag-donate kayo via super thanks. So pinapasalamatan ko yan. At iniisa-isa ko talaga ang pag-estimate para malaan nyo yung saktong budget para sa pagtatayo nyo ng bahay.